Sige, sige iha. Masama bang pakaramdam mo? Umiling ako. Tinatamad lang po akong bumaba. Okay sige. Ikaw ang bahala. Sinabi ko na kay Ate Minda na hindi na ako bababa ngayong araw. Gusto ko nang magkulong lang sa silid. Ayaw ko munang makaharap si Nathan ngayon. Kapag maayos na ako, ay lalabas din ako at makikipagplastikan sa kanya hanggang sa pwedeng nang ako umalis dito. Simula nung marinig ko yun ay nagbagong isipan ko sa pagstay dito. Pwede ko naman sigurong pakiusapan si Caspian na mamuhay ulit ako ng normal kapag lumamig na ang sitwasyon. Nakahiga lang ako hanggang tanghali. Nanood ng TV naman nung maghapon, kaya lang mga bandang 7 nang tumunog ang telephone malapit sa minisala ng silid. Ngali-ngali ko yung sinagot. Hello? Sino po to? Usisa ko sa kausap. Doreen? Doreen! Isang mabigat na buntong hininga at tawang pinakawala nito sa huli. Napakunot ang noo ko. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Hindi ko pa naman niya nasasabi sa kanya. Sinong lalaking ito? Gumaganda ka lalo ngayon, Doreen ha? Parang mas lalo kitang nagugustuhan ngayon kesa noon. At tumawa na naman. Sino po ito? Biglang kumabog ang dibdib ko habang tinatanong ko yon. Ang sakit naman yatang pakinggan na hindi mo na ako naalala, Doreen. Kumuyam kamao ko habang kumakabog pa rin ng malakas ang dibdib. Ako to, si Carl. Napasinghap ako. Naalala mo na? Tapos sumalakak siya. Paano ko nga ba makakalimutan ang ilang taong ginawang impyernong buhay ko? Siyang dahilan kung bakit ako gabi-gabing binabangungot noon. Siyang dahilan ng trauma nang nagpahirap sa akin sa ilang taon ko dito sa mundo. Hanggang ngayon, dinadalaw pa rin ako ng bangungot na yon. Kaya paano makakalimutan ko siya? Ang tagal na rin nung hindi tayo nagkita. Parang gusto ko tuloy mag-meet up. Anong kailangan mo? Nanginig ang boses ko. Hindi ko namamalayang tumulo ng luha ko. Tumawa siya sa kabilang linya. Ayos na bang buhay mo ngayon? Narinig ko na kapag asawa ng mayaman ng ate mo. Siguro nga ang sarap ng buhay mo ngayon. Huwag mong idamay ang ate ko dito. Dumiin ang boses ko. Madadamay siya kapag hindi ka nakapagkita sa akin. At may mga pictures ako dito na tsak na magpapatindig na balahibo mo. Anong sinasabi mo? Gusto mo ng pruweba? I-open mo sa computer ang site na ipapa-research ko sa'yo. Utos niya. Binanggit niya ang site na yon. Walang ibang computer doon maliban sa laptop na nasa library. Ang laptop ni Nathan at agad sumagi sa isipan ko. Dali-dali ako nagtungo doon at mabuti na lang. Nandun nga ang laptop niya. Nagpalinga-linga ako, wala doon si Nathan, nakasarin ng laptop niya. Dali-dali akong lumapit doon, medyo kabado pa ako nung makalapit na ako sa mesa. Lalo na noong mahawakan ko ang laptop niya. Panay pa rin ang paglinga-linga ako nung buksan ko na yon. At nang makita ang Google ay tinipa ko kagad ang site address. Nagulat ako nang bumungit kagad sa paningin ko mga pictures ko. Bit-bit kong telepono mula sa kwarto ko, dahan-dahan ko yung tinapat sa tenga ko. Ano ito, Carl? Nanginginig kong sambit. Umagalpak siya ng tawa sa kabilang linya na animoy sobrang nakakatuwa ng ginawa niya. Nakita mo na ba? Ang ganda mo dyan, hindi ba? Mga hubad na picture ang mga to. Ito yung mga panahong binubuli na nila ako. Pagkatapos nung pangharas nila sa akin at hindi nabigyan ng hustisya, ay tila impyerno pa rin ang naranasan ko pagkatapos noon. O tila mas naging impyerno pa. Ipapakalat ko yan. I'm an IT. Hindi mahirap sa akin ang gawin yan. Isang pindot lang kakalat ka agad yan. Pasisikatin kita. Sikat pa kumpara sa mga sexy star, Doreen. Ano bang kailangan mo, Carl? Bakit mo to ginagawa? Humagulhol na ako. Gusto ko lang namang makipagkita ka sa akin, Doreen. Naging malumani ang boses niya pero tipong nakakakilabot. May mga bagay kang dapat pagbayaran sa akin. Mga bagay na hindi mabubura kahit ilang taon na nagdaan. Hindi ko siya maintindihan. Kung may biktima man dito, ako yun. Ako ang binaboy nila. Ako ang naghirap ng ilang taon. Dahil sa kagagawan nila, hindi ko lubos sa kalaing hanggang ngayon, pahihirapan pa rin nila ako. Kaya sino siya para sabihin may pagbabayaran ako? Sa kanya pa talaga nang galing. Siyang dapat nagbabayad, hindi ako. Pinagbigyan ako ni Nathan dahil isang araw ko rin siyang hindi kinausap. Nagkulong ako sa silid na walang ibang nakakaalam na mga iniisip ko at anong mga problemang pinapasan ko. Huwag na huwag mo subukang magsumbong. Idadami kong kapatid mo. Always remember, Doreen. Hawak kong bagay na sisira sa pamilya mo.
Ano kayang iisipin ng papa mo kapag nakita mong naghubad ka sa harap ng kamera? Pinilit niyo ako. Tinutukan niyo ako ng patalim. Ano ngayon? Ang importante ang ganda-ganda mo sa mga kuha mo dito. Mga sexy at daring ang kuha na kaibigan ko, no? Tapos tumawa na naman siya. Hindi ko na tinapos ang tawag nun. Binigyan niya lang ako ng isang araw para makaalis dito sa isla. Kapag lumampas pa doon, haharapin ko magiging kapalit. Wala na akong halos dinala noong sumampa ako ng yate. Para hindi maghinala si Nathan sa akin. Wala akong biniling importante. Niyaya ko lang siyang kumain ng street food. Nagulat ako nang walang pag-alinlangan siyang kumain noon. Na-try niya na raw dati. Sa tabing dagat kami tumambay sa mga sementong upuan. Narinig ko, ikaw ang tumayong ama ni Gracia. Nabanggit ni ate sa akin. Nung inakala niya namatay ka sa pagsabog, ngumiti ako sabay baling sa kanya. Maraming mga namamasyal sa Baywalk. Nagkalat ang mga street foods. Maraming mapagpipilian, karamihan mga magjowang nandito. Maliban sa amin. Dahil yung sa amin, malabo pa rin hanggang ngayon. Hindi ko alam kung ano kami ni Nathan, nakakatawa na ewan. Hinila niyang braso ko. Niyakap niya ako mula sa likod, pareho kaming nakatingin sa sunset. Sumubsob ang mukha niya sa buhok ko. Sobrang nalulungkot sila nun, lalo na raw si Gracia. Why are you talking about this, Doreen? Natigilan ako sa sinabi niya. Hindi ko rin alam kung bakit bigla ko napag-usapan to ngayon. Siguro dahil sa insecurities. Dahil wala akong charm na meron si ate. Hindi ko maiwasang may insecure. Wala lang, siguro magiging mabuti nga makabalang araw. Nginitian ko siya. Niyakap niya ako ng mahigpit. Sinong hindi aasa kung ganito kahigpit ang yakap mo? Sinong hindi aasa kung pinaparamdam mo sa akin na ganito kung gaano mo ko kailangan? At sinong hindi aasa kung pinapakita mo sa akin na importante ako? Samantalang kabaligtaran pala ang lahat. Dahil hindi naman pala talaga akong gusto mo. May ibang laman niyang puso mo. Napalingon ako kay Nathan nang mapansing na natiling mga mata niya sa akin. Nakakunot ang noon niya na parang may nasabi akong kaduda-duda. Natawa ako ng mahina. Bakit? You want a child from me? Hindi ako agad nakapagsalita sa tanong niya. Oo, gusto ko, pero tila may pumipigil sa akin na aminin yun. May harang na tila hindi ko dapat awirin. Dahil sinasabi nun na hanggang dito lang ako. Ang ganda ng sunset Ayos na ayos pala tong pwesto natin. Tumawa ko. Pinipilit ko, kahit masakit. Kahit ang hirap ng huminga. Aalis ako, hindi ko alam kung anong kahihinatnan ko pagkatapos nito. Pero at least, nakasama kita sa kahit na maikling panahon. Sana makamove on ka na kay ate. Huwag mong saktan ng ganitong susunod na babaeng magpapalapit sa'yo. Sana mahalin mo siya ng totoo. Yung siya lang na hindi mo iniisip ang ibang tao kapag kasama mo siya. Doray, napalingon ako sa kanya. Ha? Seryosong mukha niya. Do you love me? Natulala ako. Tila tumigil ang galaw ng mga tao sa paligid namin. Sana nga tumigil na lang dahil ayaw ko matapos ito. Sana habang buhay na lang na ganito. Na ganitong kasama ko siya at ligtas kaming magkakaharap na dalawa. Sa ganitong sunset, sa ganito kagandang lugar. Kailan kaya ulit ito mauulit? O baka hindi na, dahil baka hindi na ako makakabalik. Magsi-CR lang ako. Pinutol kong kaseryosohan niya. Agad akong tumayo't nagmamadaling naghanap kunwari ng CR. Nang makalayo ako'y tulala na lamang ako naglakad sa dagat ng tao sa Baywalk. Nang makakita ko na nagbebenta ng batay, nilapitan ko at nagabot ng pera kasamang nakatuping papel. Pwede bang makisuyo? Pwede bang ibigay mo sa lalaking yun? Nang tumakbong bata papalapit kay Nita na saka ko nagmadaling tumakbo. Halos maganda pa din akong tumatakbo palayo, ngunit kasabay na pagtakbo kong pagbagsak ng mga luha ko. Parang pinipig ang puso ko, tinutusok at dinadaganan. Ganon kahirap ang pakiramdam. Nathan, oras na nabasa mo to. Tsak na nakalayo na ako. Huwag kayong mag-alala, hindi na ako magbibigay ng sakit sa ulo simula ngayon. Sisikapin ko makalayo sa abot ng aking makakaya. Yung wala ng taong madadamay pa sa kamalasan ko. Hindi ko na masasabi to kay papa at ate. Kaya pwede bang ikaw na lang magpaabot nito sa kanila? Pakisabi mahal na mahal ko sila. Kung iniisip mo magbubungang nangyayari sa atin, huwag kang mag-alala, gagawin ko lahat para maproteksyonan ng bata. Kahit buhay ko pang kapalit, wala kang pananagutan sa akin. Kinaya ni ate na buhayin ng anak niya na mag-isa. Paniguradong kakayanin ko rin na mag-isa. Doray.
Ang apat na sulok ng kwarto ay amoy droga. May nag-iisang kama, isang bintanang nakagrills, malayo sa kapitbahay. Maingay sa kabilang silid at mas maingay pa kapag may nananalo sa barahang kanilang nilalaro. Nagpupustahan, naninigarilyo, at binabatukan ng mga kasamang nahuhuling ng dadaya. Alak dito, alak doon, usok dito, usok doon. Itong araw-araw na namumulatan ko. 3 buwan nang nakakaraan nang tumakas ako sa pangangalaga ni Nathan. Nandito kami sa Masbate, malayo mula sa lugar na kinaroroonan ng private island ng mga almason. Inangat kong nakaposes kong kamay, halos hindi na mga lahati sa size ng pulsuhan kong posas. Ang laki na binagsak ng katawan ko. Sa isang araw, isang beses lang ako nakakakain. Nasa poder ako ni Carl, ang psychopath na lalaking tulak pala ng droga dito sa lugar na to. Itong lumang sementadong bahay na tong hideout nila. Dito nag-uumpukan ng mga baliw na user para bumatak. Hoy! Dumagungdong ang boses ni Carl nang makapasok siya. Sa gilid ng kama yung computer niya, ginagamit niya yun sa mga importanteng transaksyon. Tama nga't item tinapos ni Carl, nagagamit niyang nalalaman para kumita ng pera at puros yun iligal. Bingi ka ba? Hinubad niyang tsinelas para ihampas sa akin. Sinalag kong kamay pero natamaan pa rin ako. Sabi ko, bilangin mo to. Pinagsak niya sa harapan kong isang bag na tila pulbos na nakapakete. Walang duda, mga droga yon. Halatang malaking halaga. Oo, bibilangin ko. Pasensya na. Natatarantang binilang ko lahat. Napakarami nun. Sinabi ko rin kagad sa kanyang laman lahat sa bag. Ano, ilan? Inalis ng sigarilyo sa bibig at bakas ang iritasyong naghihintay sa sagot ko. 99, Carl. Sigurado akong 99, nanginginig kong sabi. Putang ina. Biglang kinuha ni Carl ang baril sa cabinet niya at kagad na lumabas. Agad kong tinakpan ng tenga ko. Ngunit narinig ko pa rin ang napakalakas na putok. Putok yun ang baril. Tapos nagkagulo mga tao sa labas. Tsak na may pinatay na naman siya. Ganun lang kadali para kay Carl ang bawi ng buhay ng mga kasama niya. Sa isang maling kilos ay tsak na lalamayan ka kinabukasan. Kaya natatakot ako, mas malala pa ito sa gabi-gabi kong bangungot noon. Dahil nasa mismong bangungot na ako. Alam mo kung bakit umiinit ang dugo ko sa'yo? Dahil hindi mamamatay ang ama ko, kung hindi dahil sa panluloko ng ina mo. Mga mukhang pera. Naalala ko yung sinumbat sa akin ni Carl, pangalawang araw simula nung mabihag niya ako. Saka ko lang napagtanto kung saan siya humuhugot ng tapang para ganituhin ako. Tadtad ng basa ang braso ko dahil sa mga pambubugbog niya at ang poses na nasa kamay ko na nakabit sa bakal na kama ang saksi ng lahat ng paghihirap ko sa loob na 3 buwan na yon. Bumangon ako't napasuka sa gilid ng higaan. Hindi ko magawang umalis sa higaan kaya mapipilitan akong sumuka sa tabi ng kama. Tangina! Napamura si Carl nang maabutan akong katatapos lang sumuka sa gilid ng kama. Pasensya na, hindi ko kasi... Natigilan ako nang dumapos sa pisngi ko malakas na sampal. Natumba ako dahil sa sampal na yon. Tila nabingi ako sa malakas na sampal na yon. At parang namamanhid ang pisngi ko. Namalayan ko na lang na dumugo na rin ang ilong ko. Tumingala ako sa kalendaryo. Gusto ko sanang tingnan ang kalendaryo pero hinila na ni Carl ang buhok ko at para diin sa kama. Saka pinaghahampas niya ng sinturo ng binti ko. Wala ka nang silbi? Sakit ka pa sa ulo. Buwisit kang babae ka. Kung hindi lang dahil pinagkakitaan ko mga video mo, baka matagal na katang pinatay, singhal niya. Ilang buwan nang binugbog ako ni Carl sa harap ng kamera para sa content niya. Live yun na pwede nang panoorin sa mga piling site. Site na pribado para sa mga psychopath na gustong manood ng content. Hindi ko alam kung magkano kita niya. Kailangan ko magsikripisyo para kina ate. Guguluhin niyang kapatid ko kapag hindi ko siya pinagbigyan. Matagal niya nang gustong humingi ng ransom kina ate para sa akin. Pero kailangan niya pang kumita sa mga sites niya at gagamitin niya na muna ako bago niya ako ibigay sa pamilya ko. Sana nga patay na ako bago pa mangyari yon. Wala kang kakainin ngayong araw na to ha? Hindi kita papakainin. Tapos nagtawag siya ng kasama para linisan ng sahig. Sinipa niyang braso ko. Napadaing ako ng lumagot akong buto doon. Sa susunod, tutuluyan na kita. Saka siya umalis. Dahan-dahan akong tumingala sa kalendaryo. 4 na buwan na pala ngayon. Gusto kong tingnan ng mabuting mga petsa pero dahil sa panghinay hindi ko tumalapitan. Kinakabahang napaka pa ako sa tiyan at kalaunan ay napatulong luha ko. Posible kaya nagkatotoo ang sinabi ni Nathan. Paano ko nagbunga nangyari sa amin? Paano ko may laman na itong tiyan ko ngayon?
Sa loob ng 4 na buwan na yun, hindi ako kailanman umiyak. Ngayon lang, umiiyak ako dahil sa takot na baka may mangyari sa bata. Bakit ngayon pa? Bakit sa ganitong pagkakataon pa? Bakit hindi noong maayos pang sitwasyon ko talam ko magiging ligtas ang anak ko? Humagulhol ako sa higaan. Hoy, ihanda mo sarili mo mamaya. Tigilan mo na yung drama mo dyan. May life ka na naman daw mamayang gabi. Si Tana naglilinis sa sahig. Sasaktan na naman ako ni Carl mamaya. Napakapa ako sa tiyan. Mas lalo akong naiyak. Kapag tumakas ako, guguluhin niya si ate. Kapag hindi naman ako tumakas, ang anak kong malalagay sa panganib. Hindi ko na alam ang gagawin. Nagising ako nang may marinig na pagsutsut sa paligid. Nangihinang katawan ko dahil kanina pa walang kain-kain. Hindi na ganang kaliwanag sa labas. Hindi ko alam kung anong oras na ngayon. Simula nung ikulong ako ni Carl dito ay parang ang bagal na ng oras at araw. Nakalimutan ko na rin yata kung ano itsura ng labas. Miss! Mabagal ang kilos na nilingin kong bintanang pinanggalingan ng boses. Nakita ko doon na nakasilip ang binatilyong nasa edad 14 lang. Isa siya sa alaga ni Carl. Ang lalaki ito rin ang tagahatid sa akin ng pagkain na madalas sa isang beses lang din sa isang araw. Dahil yun daw ang utos ni Carl sa kanya. Miss, umalis si Kuya Carl. Inutusan niya ako magdala mamaya ng pagkain. Hininaan niya lang ang boses niya. Ang batang iti napapansin kong halos hindi ako matingnan nung una niya akong dinalhan ng pagkain sa silid. Kagagaling ko lang noon sa pambubugbog dahil sumalang ako sa live show. Puno ng pasa, sugat at putok ang labi ko. Yun ang itsura ko nung una niya ako makita. Hindi nakatakas sa paningin kong paghihirap sa mga mata niya tuwing nakikita niya akong sugatan at maraming pasa. Napaawang ang labi ko nang first time ko marinig na nakipag-usap siya sa akin. Kaya hindi niya ako pwedeng kausapin. Ay dahil pinagbabawal ni Carl na kausapin ako ng kahit na sino sa tauhan niya. Maliban na lang kung inuutos niya. Isasalang ka mamaya sa live show at ang isa sa viewers ni Kuya Carl ay may special request. Sabi, pagsasamantalahan ka raw. Hindi niya na ako matignan ngayon pero nakita ko kung paano kumuyom ang kamao niya. Natulala ako. Ayoko mangyari sa'yo yun ate, kaya mamaya hahanap ako ng paraan. Babalik ako mamaya kasama ng pagkain mo. Tapos itatakas na kita. Kailangan makaalis ka na bago pa magabi. Nagpalingalinga siya sa paligid. Baka may makakita sa akin, aalis na muna ako. Tapos nagmadali siyang umalis doon sa may bintana. Kumabog ng hustong puso ko. Napatingin ako sa payat kong brasong puno ng malalaking marka ng pasa. Nanunuyot na mumutla na yon. Ang batang yun na bang pinadala niyo para iligtas ako? Ibig bang sabihin nito'y kailangan kong piliin ang kaligtasan ng batang nasa sinapupunan ko? Kung ganun, sisikapin kong mailigtas ang anak ko. Tatakas ako gaya ng gusto niyo. Kaya sana, ligtas ako makaalis mamaya. Mga bandang 3:00 ay nagdala nga ng pagkain ng binatilyo. Tila may sarili kaming lingwahe na kami lang dalawa ang nagkakaintindihan. Iiwan kong susi ng poses dyan sa kamay mo ate. Tapos susi naman sa gate. Tumakbo ka hanggang sa highway para humingi ng tulong. May hina niyang sabi. Paano ka? Ayos lang ako ate. Ngumiti siya't nilapag ang pagkain sa harap ko sabay palihim na pinasa sa kamay kong susi. May ate rin akong kaedad mo. Namatay siya. Napaawang ang bibig ko. Si Kuya Carl ang may gawa. Napasinghap ako pero mapait siyang ngumiti. At ayoko mangyari pa ulit yun. Kaya kitang iligtas. Kaya ililigtas kita. Naiiyak na kumuyo ang kamay kong may hawak ng susi. Tumango siya sa akin at iniwan na kagad ako doon. Upang hindi maghinalang iba kung bakit siya natagalan sa kwarto, sinara niya ang pinto. Tumingala ako sa CCTV na naka-install sa silid na yon. Dahan-dahan ko tinignan ang susing hawak. Hindi ko alam kung saan doon ang susi sa poses ko. Pero sinubukan ko lahat. Tumalikod ako sa CCTV para hindi makita ang ginagawa ko at panay-alingon ko sa pinto. Kailangan kapag nakalis ako sa kami, mabuksan ko kagad ang pinto. Para nakalabas na ako bago pa makita nagbabantay sa monitor nang tanggal ko sa kamay ang posas ko. Yun ang ginawa ko. Nagpapasalamat ako sa Panginoon nung makalabas kaagad ako sa kwarto. Paika-ikat nangihina pero kailangan ko sikaping tumakbo. Mas mabilis silang kumilos dahil hindi sila injured at maliksi kaya kailangan pantayan ko yun. Hindi ko alam kung saan ako tutungo pero napangiti ako ng matanaw sa unahan ng binatilyo na naghihintay sa akin sa unahan. Sinanyasan niya akong bilisan ng takbo, kaya sinikap kong bilisan ng hakbang. Sinalubong niya kagad ako para ikubli sa likuran niya. Dito ate, aniya sa bihila sa akin. Agad ako sumunod. Napupunan ng pag-asang puso na magiging maayos ang pagtakas kong ito.
Magiging maayos ang pag-alis ko at magiging ligtas ang anak ko. Kung sakaling meron na nga, 2 buwan na ako hindi dinatnan. Nagsusuka na rin sa umaga, kaya siguro nga, meron ng laman itong tiyan ko. Nasa isang abandonadong building kami. Pinaliligiran ng maisan, napakalawak na maisan. Madilim at hindi dapat gumamit ng flashlight o dahil mahuhuli nila kami kapag ginawa namin yon. Tanging ang sinag ng buwan lang ang nagsisilbing liwanag namin sa daan. Kahit papaano, naninag namin ang paligid. Nagpatangay lang ako sa hila ng binatilyong kasama. Anong pangalan mo? Biglang naitanong ko habang sumusod kami sa mga mais. Daniel ate. Parang matatawa ako sa isipan ko. Akalain mo nga naman, lahat ng mga tagapagligtas ko, pare-pareho ng pangalan. Natigilan lang kami na makarinig ng putok ng baril sa malayo. Nandyan na si Kuya Carl. Natunugan na nilang nawawala ka. Bulalas niya. Kaya mas lalo naming binilisan ng takbo. Minsan ay nahihila niya na ako dahil bumabagal ang pagtakbo ko. Nakita kong hindi mo alam kung saan tutungo, kaya para mas mabilis kang makarating sa highway, sasamahan na lang kita. Paliwanag niya habang humahangos pa. Hindi ko na rin magawang makapagsalita pa dahil nakatuon ang atensyon ko sa pagtakbo. Panay ang lingon namin sa likod kaya hindi namin namalayan kung sinong humarang sa dinaraanan namin. Nabunggo kaming 2 sa lalaki. Pareho kaming natumba sa lupa. Nahintakutang napatingala kami sa mukha ng lalaki. Ngumisi siya at kumuha ng radyo. Carl, nahanap ko na sila. Aning lalaki sa radyo niya. Yes, kami. Papunta na kami dyan. Sagot naman sa kabilang linya. Hinawakan kami ng lalaki sa mga braso namin. Hindi makapalag si Daniel dahil hawak nitong 2 braso niya. Abot langit ang tahit ng dibdib ko. Lalo na noong magsigyalawan ng mga mais palapit sa amin. Ibig sabihin nandito na sila. Sumulpot sa gitna ng gabi ang nagliliwanag ng mga flashlight at sumulpot din ang pagmumukha ni Carl. Nalilisik ang mga mata ngunit nakangisi. Pulang mga mata niya dahil user din siya sa pinagbabawal na gamot. Sa isang kisap matay nilapitan niya si Daniel. Dumapo sa kanyang napakalakas na suntok. Napadura ng dugo si Daniel. Huwag mo siyang idamay. Wala siyang kasalanan dito. Napasigaw ako. Nakalugmok na ngayon sa lupa si Daniel. Sa isang suntok na yun ng hinato. Tila may harapan na siyang tumayo ngayon. Maawa ka, Carl! Natigilan ako ako naman ang binigyan niya ng malakas na sampal. Natumba ako't parang mabibingi sa napakalakas na sampal na yun. Alam mo ba kung ilan ang nag-backout ngayon na client dahil lang tumakas ka? Alam mo ba ha? Hinila niya ng parasahan ng buhok ko dahilan para mapatingala ako. Malalaking kliyente ang nag-cancel ng malaking offer dahil sa'yo. At dumapo ulit sa mukha ko mabigat niyang palad. Nakita ko kung paano tumulong dugo sa ilong ko tungo sa lupa. Kakatuyo lamang ng dugo sa ilong ko, may panibago na naman. Gumapang ako para makalayo. Wala nang makakatulong sa akin, lahat ng nandito tauhan niya. Lahat ng nandito pwedeng manakit din sa akin. Ito na bang katapusan ko? Kung nasira ang pinaghirapan niya dahil sa akin, tsak na katapusan ko na rin ito. Ang nakakalungkot lang ay kasama kong anak ko, nadamay sa kamalasan kong anak ko. Patawarin mo ko, naibulong ko sa kawalan. Napabaling ako kay Daniel, gumalaw siya para sana lumapit sa akin. Pero isa sa tauhan ni Carl ang bumaril kay Daniel sa sentido nito. Bumagsak ang katawan ni Daniel sa lupa. Nakabukang mga mata niya, nakatuon yun sa akin. Napaawang ang bibig ko, hindi ako makagalaw sa kinaroroonan. Nakita mismo ng mga mata ko kung paano siya binawian ng buhay. Nakarinig ako ng pagkasa ng baril. Malapit yun sa akin at alam kong baril na yun ay hawak-hawak ni Carl. Napapikit ako ng mariin na maramdaman ng malamig na dulo ng baril sa sentido ko. Humihingal, napapagod, nangihina ng tumingala ako sa langit. Napakaraming bituin sa langit, ang ganda. Biglang naalala kong pamilya ko. Noong tumambay kami dati sa labas ng kubo namin para manood ng stars. Ang saya-saya pa namin noon at nung mga panahon nakatitig ako sa bituin, ngunit nakikita ko sa isipan si Nathan. Ang mga nakakatusok niyang tingin, ang seryoso niyang mukha. At ngayon mamamatay pala ako, itong makikita ko. Maybe someday I will be one of that stars. Wala ka bang ibang sasabihin bago ka labitin ng baril na to? Baka lang gusto mong paluguran ako bago kita patayin ngayon. Ngumisi si Carl, sinapo ko ang tiyan ko. Anak, kung naririnig mo man ako ngayon, pasensya ka na. Hindi dapat akong mama mo. Nagsisising ako pang naging mama mo. Hindi ka dapat nadadamay sa kamalasan ko.
Pasensya na. Napakalupit lang talaga ng mundo sa akin. Gusto ko pang lumaban pero napapagod na ako. Dahil pakaramdam ko, hindi umaayon sa akin ang swerte. Parang walang kwentang lahat ng panglaban nito kung ayaw kong pagbigyan ng kapalaran ko. Pumikit ako ng mariin kasabay ng pagtulo ng luha ko at biglang umalingaw-ngaw ang putok ng baril.